10 mga kakaibang mummy na na-discover ng mga archaeologist. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mummy ay tumutukoy sa isang katawan ng tao o hayop na na-preserve sa pamamagitan ng natural na proseso o pag-imbalsamo na pumipigil upang hindi maagnas ang katawan. Karaniwan itong nauugnay sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng mga Egyptians na gumamit ng mga espesyal na pamamaraan upang mapanatili ang katawan ng mga namatay. Dito sa ating mundo ay maraming mga mummy ang natuklasan ng mga archaeologist. Ngunit paano kaya na-preserve ang mga ito? Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin din natin ang 10 mga mummy na nadiskubre ng mga archaeologist. Kaya naman simulan na natin. Number 1, mummy ng Tarimbasin. Ang mummy ng Tarimbasin ay isa sa mga pinakakilalang discovery sa kasaysayan. Natagpuan ang mummy na ito sa Tarimbasin na isang disyerto sa Xinjiang, China at tinatayang may edad na 4,000 hanggang 2,500 years. Ang Tarim Basin ay naging mahalagang bahagi ng Silk Road. Ito ay isang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa East at West na nagdala ng maraming impluwensya sa kultura ng rehiyon. Ang mga mummy na ito ay kakaiba dahil sa kanilang anyo. Marami sa kanila ay may mga katangiang tulad ng mataas na ilong, matangos na mukha, at malalaking mata na kulay blue o green, at ito ang mga katangian na karaniwang matatagpuan sa Europe. Dahil dito, ay marami ang nagtaka kung paano nagkaroon ng ganitong uri ng mga tao sa malayong lugar na ito ng China. May mga teorya na ang mga mummy ay mula sa mga migrants mula sa western part ng Eurasia, habang ang iba naman ay naniniwala na sila ay matagal nang nanirahan sa lugar na ito. Kasama ng mga mummy ay natagpuan din ang kanilang mga damit at kagamitan na nagbibigay ng ideya tungkol sa kanilang kultura. Ang mga telang natagpuan ay gawa sa wool at may mga natural colors na nagpapakita ng kanilang kaalaman sa paggawa ng tela. Ang design at style ng kanilang mga damit ay nagpapakita ng koneksyon sa mga kultura mula sa malalayong lugar tulad ng Europe at Middle Asia. Halimbawa, ang mga pattern ng tela sa Tarimbasin ay katulad ng mga nakita sa mga sinaunang kultura ng Indo-European. Ang mga armas, alahas at iba pang kagamitan na natagpuan kasama ng mga mummy ay nagpapakita na ang mga tao sa Tarimbasin ay may kaalaman sa paggawa ng mga bagay mula sa metal at may kakayahan sa pagsasaka. May mga butil ng wheat at barley na natagpuan kasama ng ilang mummy na nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagtatanim. Mayroon ding mga kagamitan na gawa sa jade na isang mahalagang material sa ancient China na nagpapahiwatig ng posibleng ugnayan sa iba pang sinaunang sibilisasyon sa East. Subalit, ang tunay na pinagmulan ng mga mummy ng Tarimbasin ay nananatiling misteryo. Ang pagsusuri sa DNA ng mga labi ay nagpapakita ng halo-halong lahi na nagpapahiwatig ng isang komplikadong kasaysayan ng migration at palitan ng kultura sa rehiyon. Number 2, Siberian Ice Maiden. Ang Siberian Ice Maiden na tinatawag ding Princess of Ukok ay isang mahalagang tuklas mula sa Altai Mountains sa Siberia, Russia. Natuklasan siya noong 1993 ng isang grupo ng mga archaeologist na pinamunuan ni Dr. Natalia Polosmak. Dahil sa malamig na klima at nagyayelong lupa sa Ukok Plateau, ay na-preserve ang kanyang katawan ng halos 2,500 years. Siya ay mula sa Pazyryk culture na isang grupo ng mga nomad na nanirahan sa Siberia noong 5th century BCE. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang hukay na natabunan ng mga bato at lupa. Kasama sa hukay ang 6 na kabayo na inalay para sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ngunit dahil puno ng yelo ang hukay, ay nanatiling maayos ang kanyang katawan. Isa sa mga kapansin-pansin sa Ice Maiden ay ang kanyang mga tattoo na may mga detalyadong larawan ng hayop na nagpapakita ng sining at kultura ng kanilang panahon. Suot niya ang damit na gawa sa fine fabric at may mataas na korona na gawa sa wool at balat ng hayop na nagpapakita ng kanyang mataas na posisyon sa kanilang lipunan. Samantala, batay sa mga pag-aaral ay posibleng namatay ang Ice Maiden dahil sa breast cancer at isang seryosong pinsala sa balakang.
Bagaman walang lunas para sa mga sakit na ito, noong kanyang panahon ay ipinapakita nito ang hirap na kanyang naranasan bago siya pumanaw. Kasama ng kanyang katawan ang iba't ibang bagay tulad ng mga lalagyan na isang bag na gawa sa balahibo at isang suklay na may buhok. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa kanilang komunidad at ng kanilang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Maliban pa rito, ang pagkakatuklas ng Siberian Ice Maiden ay nagdulot ng malaking interes at debate lalo na sa mga taga-Altai. Para sa kanila, ang Ice Maiden ay isang sacred figure at ang kanyang paglilipat sa isang museum ay nagdulot ng mga protesta. Naniniwala sila na dapat siyang ibalik sa kanyang tunay na libingan dahil mahalaga sa kanila ang pagpapahinga ng kanilang mga ninuno sa sariling lupain. Number 3, the Tollund Man. Ang Tollund Man ay isang mummy na natagpuan sa isang peat bog sa Bielskov-Dal, malapit sa Silkeborg, Denmark, noong 1950. Pero kahit na siya ay namatay, mahigit 2,300 years na ang nakaraan, ang kanyang katawan ay na-preserve ng maayos, na para bang kamakailan lang siya namatay. Siya ay isa sa mga pinakatanyag na bog bodies sa Europe, na nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang ritual at pamumuhay noong Iron Age. Kaugnay din nito, natagpuan ang katawan ni Tollund Man ng isang mag-asawa habang sila ay nangongolekta ng peat. Ito ay isang uri ng lupa na ginagamit bilang panggatong. Noong una ay inakala nila na ito ay biktima ng krimen. Ngunit nang dumating ang mga eksperto ay natuklasan nila na ang katawan ay libu-libong taon na ang edad. Ang peat ay may mga chemical na nagpanatili sa katawan tulad ng acid na nagprotekta rito mula sa pagkabulok. Gayun din, ang Tollund Man ay natagpuang may lubid na nakapulupot sa kanyang leeg na nagpapakita na siya ay binitin. Ngunit ang kakaiba rito, ang kanyang mukha ay mukhang payapa na parang hindi siya naghirap bago mamatay. Ang kanyang mga mata at bibig ay nakapikit na parang natutulog lang siya. Halos wala siyang suot maliban sa isang simpleng leather na sombrero at belt. Wala siyang saplot sa ibabang bahagi ng katawan. Ayon sa mga eksperto, posibleng si Tollund Man ay isinakripisyo bilang bahagi ng isang ritual. Dahil noong panahon ng Iron Age ay karaniwan ang mga ritual sacrifices lalo na sa mga lugar na malapit sa peat bogs. Ang mga biktima ay iniaalay sa mga Diyos para sa magandang ani o proteksyon laban sa mga sakuna. Ang peat bogs ay itinuturing na sagrado, kaya posibleng inialay ang katawan ni Tollund Man sa mga Diyos o Espiritu na pinaniniwalaan ng mga tao noong panahong iyon. Sa kabilang banda, ginamit ng mga scientist ang iba't ibang pamamaraan upang pag-aralan ang Tollund Man. Sa pamamagitan ng radiocarbon dating ay nalaman nila na siya ay namatay noong 4th century BCE. Number 4, Rosalia Lombardo. Si Rosalia Lombardo, na kilala rin bilang The Sleeping Beauty, ay isang young Italian na namatay noong 1920 sa edad na 2 years old dahil sa pneumonia. Sa sobrang lungkot ng kanyang ama na si Mario Lombardo ay humiling siya na mapanatili ang katawan ni Rosalia para lagi itong kasama. Kumuha siya ng isang eksperto sa embalming na si Alfredo Salafia para gawin ito. Si Salafia ay bihasa sa pagpapanatili ng mga bangkay at ang ginawa niya kay Rosalia ay naging isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng mahusay na pag-embalsamo. Makikita ang katawan ni Rosalia sa Capuchin Catacombs sa Palermo, Italy. Ang lugar na ito ay puno ng mga mummified remains ng mga monk at iba pang kilalang tao mula pa noong 16th century. Ngunit sa kabila ng dami ng mga labi doon, si Rosalia ang pinakamadalas na dinadalaw dahil sa kanyang pambihirang kondisyon. Ang kanyang katawan ay parang natutulog lamang dahil mapayapa ang kanyang mukha, buo pa rin ang kanyang buhok at parang buhay pa rin ang kanyang mga mata. At dahil dito ay tinawag siyang Sleeping Beauty. Samantala, ang husay ng pag-preserve sa katawan ni Rosalia ay dahil sa espesyal na pamamaraan ni Alfredo Salafia. Matagal nang hindi alam ng mga tao ang eksaktong formula na ginamit niya. Pero noong 2009 ay natuklasan ng mga researchers
na ang formula ni Salafia ay binubuo ng formalin, zinc, alcohol, salicylic acid at glycerin. Ang formalin ay pumapatay ng mga mikrobyo na nagdudulot ng pagkabulok ng katawan. Ang zinc ay nagpapatibay sa mga tissue ng katawan. Ang glycerin naman ay nagpapanatili ng moisture para hindi matuyo ang katawan. At ang salicylic acid ay pumipigil sa paglaki ng amag. Dagdag pa rito, inilagay ang katawan ni Rosalia sa isang espesyal na glass coffin na mahigpit na nakasil para maprotektahan ito mula sa hangin at iba pang bagay na maaaring makasira dito. At kahit mahigit isang siglo na ang nakalipas, ay nananatili pa rin sa halos perpektong kondisyon ang katawan ni Rosalia. Ito ay patunay sa husay ng embalming ni Salafia. Number 5. Inca Ice Maidens. Ang Inca Ice Maidens ay mga batang babae mula sa ancient Inca na natagpuan sa mga bundok ng Andes, lalo na sa Peru. Ang kanilang mga katawan ay na-preserve ng yelo matapos silang isakripisyo bilang bahagi ng ritual na tinatawag na Capacocha. Ang ritual na ito ay ginagawa ng mga Inca upang magbigay galang sa kanilang mga Diyos, lalo na kay Inti, ang Diyos ng araw. Ang mga batang isinasakripisyo ay karaniwang mula sa maharlikang pamilya o may mataas na katayuan sa lipunan. Isa sa mga pinakatanyag na natuklasan ay si Juanita, o kilala rin bilang The Ice Maiden. Natagpuan siya noong 1995 sa Mount Ampato sa Peru sa taas na halos 20,000 feet. Siya ay tinatayang nasa 12 hanggang 15 years old nang siya ay isakripisyo. Na-preserve ang kanyang katawan dahil sa lamig sa lugar. Ayon sa mga pag-aaral, inialay si Juanita upang mapasaya ang mga Diyos matapos ang isang pagsabog ng bulkan na kinatakutan ng mga Inca na magdulot ng pinsala sa kanilang komunidad. Bukod kay Juanita ay may natagpuan ding iba pang mga batang Inca sa mga bundok sa Andes. Isa sa mga ito ay ang The Children of Lulailaco na natagpuan sa Argentina noong 1999. Sila ay 3 mga bata. Ang mga batang ito ay isinakripisyo at inilagay sa malamig na lugar upang ma-preserve. Pinaniniwalaan na inialay sila sa mga Diyos bilang representative ng kanilang komunidad. Ang mga batang napili para sa ritual na Capacocha ay karaniwang maganda, malusog at galing sa mga kilalang pamilya sa komunidad. Bago sila isakripisyo ay binibigyan sila ng chicha na isang inumin na gawa sa mais upang mapakalma sila. Pagkatapos ay inaakyat sila sa bundok at inililibing kasama ang mga alay tulad ng alahas, tila at pagkain. Dahil sa lamig ay na-preserve ang kanilang mga katawan sa loob ng daan-daang taon. Ang mga natuklasang Inca Ice Maidens ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng impormasyon tungkol sa kultura at relihiyon ng mga Inca. Number 6. Mummy of Ramses II. Ang mummy ni Ramses II na isa sa pinakakilalang pharaoh ng ancient Egypt ay isa sa mga pinakamahalagang natuklasan sa larangan ng archaeology. Si Ramses II, nakilala rin bilang Ramses the Great, ay naghari mula 1279 BCE hanggang 1213 BCE sa loob ng 66 years. Dahil dito, siya ay naging isa sa mga pinakamatagal na naghari sa kasaysayan ng Egypt. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ay pinalakas niya ang estado ng Egypt at nagpasimula ng maraming malalaking proyekto sa construction, kabilang na ang mga templong nakatayo pa rin hanggang ngayon. Samantala, natagpuan ang mummy ni Ramses II noong 1881 sa Deir el-Bahari sa Luxor, kasama ang iba pang royal mummies. Dinala ang kanyang mummy sa Cairo, kung saan ito ay sinuri at ipinakita sa publiko. Ayon sa mga pagsusuri, si Ramses II ay namatay sa edad na 90 years old. Ipinakita rin ng kanyang mummy na siya ay may taas na umaabot ng 5'7", may tuwid na ilong matipuno at malakas na pangangatawan, at kulot na buhok na tila kayumanggi. Sa kabila ng maayos na pagkakapreserve ng kanyang katawan, ang mummy ni Ramses II ay nakaranas din ng ilang mga pinsala sa paglipas ng panahon. Natuklasan ng mga archaeologist na ang kanyang balat ay kumapal at may mga hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumabas din sa pagsusuri na si Ramses II ay nagkaroon ng arthritis, isang kondisyon na karaniwan sa mga matatanda
na maaaring sanhi ng kanyang edad. Kaugnay nito, ang isang kilalang pangyayari na may kinalaman sa mami ni Ramses II ay ang kanyang pagbiyahe patungong Paris noong 1976 para sa mga pagsusuri at pagkukumpuni. Bago siya dinala sa France, ay binigyan pa siya ng passport ng pamahalaan ng Egypt na nagpapakita ng kanyang title bilang Haring Yumaong Tagapamahala. Sa Paris naman ay sumailalim ang kanyang mami sa mga modern examinations tulad ng X-ray at chemical analysis. Ang mga pagsusuring ito ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng kanyang kalusugan noong siya ay buhay pa, pati na rin ang mga pamamaraan ng pag-imbalsamo na ginamit upang ma-preserve ang kanyang katawan. Natuklasan din na si Ramses II ay may mga problema sa ngipin, tulad ng mga sira at bulok na ngipin, at may ebidensya rin ng pagkapunit ng tendon na maaaring dulot ng embalming process. Number 7. Otzi the Iceman. Si Otzi the Iceman ay isang mummy na natagpuan noong September 19, 1991 sa Ötztal Alps sa pagitan ng Italy at Austria. Siya ang pinakamatandang mummy na natagpuan sa Europe at tinatayang nabuhay siya mahigit 5,300 years na ang nakalipas noong Bronze Age. Dahil sa malamig na klima at yelo ay napanatili ang kanyang katawan ng maayos na nagbigay ng maraming impormasyon tungkol sa buhay ng mga sinaunang tao. Sa pag-aaral sa katawan ni Otzi ay natukoy na siya ay nasa edad na 45 nang siya ay namatay. Natagpuan na mayroon siyang mga sakit tulad ng arteriosclerosis, arthritis at Lyme disease. Ang pagsusuri sa kanyang mga kuko at buhok ay nagpapakita na nakaranas siya ng matinding stress bago siya namatay. Samantala, isa sa mga natuklasan kay Otzi ay ang mga tattoo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan tulad ng likod, binti at anklo. Hindi ito ginawa para sa dekorasyon kundi para sa pagpapagaling. Ipinapakita nito na ang mga sinaunang tao ay may kaalaman na sa mga paraan ng paggamot sa sakit. Dagdag pa rito, ang kanyang mga damit at kagamitan ay nagbibigay din ng idea tungkol sa technology noong panahon niya. Nakasuot siya ng balabal na gawa sa balat ng hayop, mga damit na gawa sa balat ng usa, at sapatos na may padding ng cotton. Mayroon din siyang palakol na may talim na tanso, kutsilyo na may talim na flint, at bushel ng mga araw na gawa sa iba't ibang uri ng kahoy. Ang kanyang palakol ay mahalaga dahil ito ay isang halimbawa ng maagang paggamit ng metal noong sinaunang panahon. Maliban dito, ang sanhi ng kamatayan ni Otzi ay isa sa mga misteryo na pinalalim ng pag-aaral. Natuklasan na siya ay tinamaan ng panasa balikat na nagdulot ng matinding pagdurugo at posibleng infection. Natagpuan din ang dugo ng ibang tao sa kanyang kagamitan na maaaring nagsasabing nasangkot siya sa isang labanan bago siya namatay. Ngunit ang eksaktong dahilan ng kanyang kamatayan ay hindi pa rin tiyak. Sa kabila nito, ang katawan ni Otzi ay nakadisplay ngayon sa South Tyrol Museum of Archaeology sa Bolzano, Italy. Number 8. Lady Di. Si Lady Di o Xinjui ay isang kilalang babae mula sa Han Dynasty sa China na nabuhay mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Siya ang asawa ni Li Kang, isang official sa Changsha Kingdom, na isang mahalagang rehiyon noong panahon ng Han Dynasty. Nang siya ay namatay noong 163 BCE, ay inilibing siya sa isang espesyal na libingan sa Mawangdui Tomb Complex sa Changsha, Hunan Province. Ngunit, ang pinakanakakagulat sa kanyang kwento ay ang kondisyon ng kanyang katawan matapos ang libu-libong taon. Samantala noong 1971 ay may mga manggagawa na naghuhukay sa Changsha para sa isang air raid shelter. Dito nila natuklasan ang tatlong malalaking libingan. Isa sa mga libingang ito ay naglalaman ng katawan ni Lady Di na nasa napakagandang kondisyon pa rin. Ang kanyang balat ay malambot, buo pa ang kanyang mga internal organs at may buhok at kilay pa rin. Ang kanyang mga joint ay maaaring igalaw at ang kanyang mga daliri ay nanatiling flexible. Ang pagtuklas na ito ay isa sa pinakamahalagang natagpuan sa kasaysayan ng archaeology sa China dahil nagbigay ito ng maraming impormasyon tungkol sa pamumuhay, medicine at gobyerno noong panahon ng Han Dynasty.
Kaugnay nito, ang kabaong ni Lady Di ay gawa sa kahoy at may 4 na layers. Ang kanyang katawan ay nabalot ng daan-daang layers ng silk. Ang kabaong ay nakaselyo ng putik na nagbigay proteksyon laban sa hangin at tubig, kaya napanatili ang kanyang katawan ng maayos. Bukod sa katawan niya, ay maraming bagay din ang natagpuan sa kanyang libingan tulad ng mga silk, tela, gamit at alahas na nagpapakita ng mataas niyang katayuan sa lipunan noong panahon ng Han Dynasty. Subalit, isang malaking tanong ang bumabalot sa pagkakatuklas kay Lady Di, at ito ay kung paano napanatiling buo ang kanyang katawan matapos ang higit 2,000 years. Ayon sa mga eksperto, ang kanyang katawan ay napanatili dahil sa kakaibang mixtures ng mga materials na ginamit sa kanyang kabaong, pati na rin sa espesyal na liquid na natagpuan dito. Ang liquid na ito, na bahagyang maasim, ay maaaring nakatulong upang mapigilan ang pagkasira ng katawan. Ngunit hanggang ngayon ay nananatiling misteryo kung paano eksaktong ginawa ito. Number 9. Mummy of Tutankhamun. Ang mummy ni Tutankhamun ay isa sa mga pinakakilalang discovery sa kasaysayan ng Egypt. Natagpuan ito noong November 4, 1922 sa Valley of the Kings ng archaeologist na si Howard Carter kasama ang kanyang partner na si Lord Carnarvon. Ang libingan ni Tutankhamun ay natagpuang halos buo na bihira para sa mga sinaunang libingan sa Egypt. Si Tutankhamun ay naging pharaoh sa murang edad na 9 o 10 years old, kaya tinawag siyang Boy King. Ngunit namatay siya sa murang edad na 19 years old matapos ang 9 na taon ng pamumuno. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung paano siya namatay. May mga nagsasabi na maaari siyang nasangkot sa aksidente sa chariot race, habang ang iba ay naniniwala na nagkasakit siya o namana, ang isang kondisyon mula sa kanyang pamilya. Kaugnay din nito, ang katawan ni Tutankhamun ay binalot ng mga linen at inilagay sa 3 magkakapatong na kabaong kung saan ang pinakaloob ay gawa sa pure gold. Ang kanyang mukha ay natakpan ng isang gintong maskara na pinalamutian ng mga mahalagang bato tulad ng lapis lazuli at carnelian. Ang maskara na ito ay naging simbolo ng ancient Egypt. Sa loob ng kanyang libingan ay natagpuan din ang libu-libong gamit tulad ng mga sandata, alahas at mga kagamitan na inaakalang dadalhin niya sa kabilang buhay. Sa proseso naman ng pagmumamify ay tinanggal ang kanyang mga laman loob at utak upang mapanatiling buo at hindi mabulok ang kanyang katawan. Ang mga laman loob ay inilagay sa mga lalagyang gawa sa alabaster at inilibing kasama niya. Ang halos kumpletong kondisyon ng kanyang libingan ay isang pambihirang pangyayari, lalo na't karamihan sa mga libingan ng ancient Egypto ay nabiktima ng pagnanakaw. Ang mga bagay na natagpuan sa loob ng libingan ni Tutankhamun ay nagpapakita ng mataas na antas ng arts at technology ng mga ancient Egyptians. Bukod dito, ang pag-aaral sa mummy ni Tutankhamun ay nagbigay din ng maraming impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan, pinagmulan at pamumuhay. Gumamit ang mga scientist ng mga modern technologies tulad ng CT scan at DNA analysis upang malaman ang posibleng sanhi ng kanyang kamatayan at ang kanyang kaugnayan sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Natuklasan din na si Tutankhamun ay may ilang physical conditions, kabilang na ang deformity sa paa na maaring nagdulot din sa kanyang maagang pagkamatay. Number 10. Screaming Mummy. Ang Screaming Mummy ay isang kakaibang mummy na natuklasan noong 1886 sa Deir el-Bahari, malapit sa Luxor, Egypt. Tinawag din siyang Unknown Man dahil hindi tiyak kung sino siya. Nakilala siya dahil sa kakaibang itsura ng kanyang mukha na parang sumisigaw kung kaya't marami ang nagtaka at nag-isip kung ano ang nangyari sa kanya. Natagpuan ang mummy na nakahiga pero ang ulo ay nakatingala at ang bibig ay nakabuka na tila nagpapakita ng takot o sakit bago siya namatay. Samantala, ang mummy ay nakabalot sa linen tulad ng ibang mga mummy pero walang nakasulat na pagkakakilanlan. Karaniwan, ang mga mahalagang tao sa Egypt ay inilalagay sa magagarang kabaong na may mga inscriptions, pero ang kabaong ng Screaming Mummy ay simpleng kahoy at walang palamuti.
Ang kanyang katawan ay hindi rin maayos na nabalot na maaaring hindi siya nabigyan ng tamang seremony na karaniwang ginagawa para sa mga hari o taong may mataas na posisyon. Gayon din, maraming teorya ang lumabas tungkol sa kung sino siya at kung paano siya namatay. Isa sa mga teorya ay nagsasabi na siya ay si Pentower, isang anak ni Pharaoh Ramses III na nasangkot sa isang balak na patayin ang kanyang ama. Ayon sa mga lumang record, si Pentower ay pinilit na magpakamatay o binitay matapos mabigo ang kanilang plano. Kung totoo man ito, ay maaaring ang mukha ng mommy ay nagpapakita ng takot o sakit mula sa biglaan at marahas na kamatayan. Subalit, may iba pang teorya na nagsasabing maaaring pinatay ang screaming mommy sa isang marahas na paraan kung kaya't takot o gulat ang nasa kanyang mukha. May nagsasabi rin na baka siya ay namatay dahil sa isang matinding karamdaman na nagdulot ng matinding sakit bago siya pumanaw, kaya ganoon ang kanyang itsura. Ang mga teoryang ito ay nagpapakita ng iba't ibang posibilidad kung bakit kakaiba ang anyo ng mommy. Ngunit noong 2012 ay sinuri muli ang screaming mommy gamit ang mga modern technology tulad ng CT scan. Natuklasan din na mayroon siyang arteriosclerosis, isang sakit na nagdudulot ng bara sa mga ugat at maaaring magresulta ng heart attack. Ngunit kahit na may mga teorya at pagsusuri na ginawa, ay nananatili pa ring misteryo kung paano namatay at kung sino talaga ang screaming mommy.